Sa video na to, malalaman nyo kung bakit maraming mekaniko at technician ang nagagalit sa akin. Pati na din mga buy and sell na mahilig magtago ng issue at pag nahuli mo, sasabihin sinisiraan mo lang sila. Pero linawin ko ha, may mga mekaniko at technician at buy and sell na hindi kaya ng konsensya nila ang mamitik ng odo, kumita lang. Bibihira na lang ang gaya nila na lumalaban ng pata sa buhay. At hindi po kayo ang pinatatamaan ko sa video na to. May nag-message sa akin na client na nagpapasama na i-check yung van na gusto niyang bilhin sa bandang Laguna. Dahil malayo, nung una tumanggi talaga ako. Pero sabi niya, nasa biyahe na kasi siya at nanggaling pa siya ng Tugigaraw. Grabe, ang layo nun. Imagine, halos isang buong araw na biyahe ang ginawa ng buyer na to. Van ang hanap ng client natin at ang plano niyang bilhin ay isang 2020 Photon Traveler XL na meron lang daw 80,000 odo. Sabi ko agad sa client ko, kahit di ko pa nakikita yung van, malabong 80k odo lang yun dahil kadalasan sa mga bumibili ng Photon Traveler XL ang mga tourist at travel and tours business kasi 19-seater na van yan. Wala nga akong kilalang family use na ganyan Kung meron man, siguro 1 in a 1,000 unit. Pero syempre, hindi pwedeng dun lang tayo mag-base sa kutob ko. Dapat may evidence, kaya kahit malayo, nag-decide ako na samahan ng client ko para din ma-verify ang duda ko. Tingin ko rin kasi sa client ko, kahit na ano ang maging kondisyon ng van na i-check namin at maging resulta ng checking ko, tingin ko ibibilin pa rin niya yon. Ang purpose ko rito masamahan siya at ma-check yung actual condition ng car at kung ano man yung makikita kong issue, baka sakaling maitawad pa ng aking buyer. Since may dala rin naman akong sasakyan, naisipan ko na ring isabay yung ating buyer para makatipid naman sila sa kanilang pamasahe. Nandun daw kasi sila sa bus terminal sa May Cubao, kaya doon ko na sila sinundo. After ng mahigit 2 oras na biyahe, nakarating na rin kami doon sa location ng seller. Pagdating pa lang namin doon, yung exterior pa lang ng sasakyan nakita ko na agad na hindi lang pang 80k odo ang kondisyon nito. Lalong-lalo na nung binuksan ko na to at dito nakita ko na matindi na ang pinagdaanan ng van na to. Hindi ako judgmental at hindi rin ako nagmamagaling. Pero sa dami ba naman ang na-check ko na sasakyan, sa 80k odo, hindi dapat ganyan ang itsura. Tignan nyo nga, may kalawang pa sa parting to. Tignan nyo rito sa may bandang kambyo. Hindi naman laging hinahawakan ng shift boot. Yes, yung hawakan ng kambyo na hawakan yon. Pero yung shift boot, hindi dapat pagkakaganyan yan kung nasa 80k odo pa lang yan. Pati itong manibela niya, nagpapakita ng isang sign na matindi na ang pinagdaanan ng Photon Traveler na to. Tapos, nung pag-turn on ko, 81k odo lang siya. Sa mga nagsasabi na asa lang ako sa scanner, well mga boss, diyan kayo nagkakamali. Tinitignan ko rin maigi ang actual na kondisyon ng sasakyan. Sige, kayo ang tatanungin ko. Sa mga nakita niyong signs dun sa shift boot tsaka sa manibela, maniniwala ba kayo na 81k lang ang Photon Traveler XL na to? Sige, kung di pa rin kayo naniniwala, wait nyo lang. Meron namang evidence tayo na matutuklasan mamaya para mapatunayan na tama ang hinala ko na tampered odo ang Photon Traveler XL na to. At hindi lang yon, meron pa siyang isang malaking red flag. Pinahirapan nga pala ako ng Photon Traveler na to sa scanning process. Since Chinese car ito, dito na nagkakahirapan. Walang Photon Traveler sa scanner mga bossing. Magandang klase naman ng scanner yung dala-dala ko. Yun nga lang, talagang ang hirap hanapin ng Photon Traveler. Actually, hindi lang pala Photon. Karamihan sa mga Chinese car, ganyan. Iba kasi ang pangalan nila sa ibang bansa kumpara rito sa atin. Kaya ang ginawa natin, sa actual condition na tayo nag-base. Tinignan ko yung makina niya at nakita ko rito, umaahon yung langis dito sa mga injectors niya. Langis ata ba? Hindi amoy diesel langis. Amoy mo pag diesel Oil seal. Ha? Oil seal. Ayun tatlong injector Isa. Ito malakas sobra, basang-basa, tsaka yung isa. Another red flag na yan mga boss. Para mapaahon mo ng ganyan ang langis sa mga injectors, siguradong matindi ng pinagdaanan ng Photon Traveler na to. Dito rin sa bandang cylinder head niya, makikita ninyo meron na ring signs ng leak dyan. Dito na muna tayo sa kanyang exterior. Chinek ko yung kanyang paint kung meron ba siyang makakapal na masilya. Yung part na to, wala namang makapal na masilya. Yes, may mga retouch at repaint pero okay lang yon. Hindi na natin yung binibigyan ng sobrang importansya. Ang importante, wala masyadong makapal na masilya.
Dito nga sa part na to, halatang halata yung pagkaka-repaint. Ayan oh, yung pinagtuluan pa nga ng pintura, kitang-kita mo. Dito sa likuran ang matindi. Nung ginamitan ko ng paint tester, tignan nyo ang lumabas sa tester natin mga bossing. Ayan, 1,400, may 2,000 pa kanina. Nabangga nga yung likod, sir. May UP eh. Repaint nga. Hindi, tsaka may UP oh, yun oh. Bangga yung bumper. Ito sir, kung masisilip mo rito sa cellphone ko. Ayan na. Ayan o, na-UP yung frame mo. Cellphone ko na lang silipin mo. Ay, tama? Oo. Ayan, di ba? Na-UP oh. Tsaka dito nalukot eh oh. Ito sir oh. Hindi lang masyado makita. Yun sa part na yun. Nalukot. Ha? Ayun oh. Hindi ko mapakita masyado eh. Ikaw kung yuyukuin mo. Pero may kita mo lumukot dito sa part na to. Sinubukan ko ulit gamitan ng paint tester yung tapat kung saan na-damage yung pinaka-frame niya. At eto ang lumabas. OL. Ang ibig sabihin mga bossing, lumalampas na sa maximum level yung kayang basahin ng ating tester. Sobrang kapal na masilya na yon ang ibig sabihin nun. Kaya nga nung bago rin kami mag-test drive dyan, sinubukan namin buksan yung pinto rito sa likod. Ultimo yung mismong seller. Hirap na hirap siyang buksan yung pinto. Dito sa interior, nauna nang mag-inspect dito yung mismong buyer at ang sabi niya, basado sa loob at medyo marami-raming kalawang. Well, totoo nga. Nahawakan ko yung mga upuan at basa nga. Nag-inspect ako rito sa loob at hindi naman ganun kagrabe yung mga kalawang at hindi rin naman ganun sobrang basang-basa yung upuan. Ilang selected parts lang naman ang nabasa. Meron nga pala ako napansin dyan, hindi na lumalapat yung bintana doon sa may bandang passenger at napapasok nga siya ng ulan. Hindi na rin maganda ang kulay ng mismong coolant reservoir niya. Hindi ko mawari kung kulay kalawang na ba siya o kulay langis na siya na naghalo. Nakapag-test drive na ako dyan at napansin ko, parang manipis na yung clutch lining nito. Tapos medyo matigas na rin ipasok yung cambio niya. Kaya ang sabi ko doon sa kasama ng buyer natin, boss, ikaw naman na mag-test drive tas balitaan mo ko kung ano yung pakiramdam ko. Well, sabi niya, ganun din daw yung pakiramdam niya. Siya nga pala habang nakaupo ako dyan sa passenger seat, naisipan kong magkalkal sa glove box at nakita ko ang kasa record na to. Tignan nyo mga bossing. Year 2023, 92,000 na ang kanyang odo. So tama ang hinala natin na tampered nga ang odo ng Photon Traveler na to. Imagine guys, 2023 pa lang, nasa 92k odo na siya. Eh di ba nung 2020, nagka-pandemic tayo. Nakakabiyahe na lang naman ng maayos starting nung 2022. So paano kaya ang naging paggamit nito simula nung last PMS niya nung 2023 na 92k odo na siya? Sabi ko nga sa client ko, sa mga nakita kong signs dito sa Photon Traveler XL na to, tingin ko lang ha, baka nasa 200,000 plus na ang original odo nito. Gaya ng laging sinasabi, buyer pa rin ang masusunod kung bibili niya o hindi yung sasakyan na chinek namin. And tama nga yung hinala ko. Nakaano man yung maging resulta ng aking checking, bibilin to ng client ko. Ang sabi niya sa akin, 580k daw ang asking price ng seller dito. Pero hindi ko alam kung anong presyo sila nagkasundo. Ang payo ko kasi sa kanya, bago niya iuwi ito ng Tugigaraw, maganda, ma-PMS na, mapalitan na yung clutch lining at yung transmission component. Tapos, syempre, sana makatawad pa siya. Kasi nga, na-discover namin na bangga itong van, tapos tampered pa yung odo. Dagdag mo pa yung issue sa makina na umaahon na yung langis dun sa injectors. Well, pinaayos naman nila dun sa talyer na malapit doon sa location ng seller at binuksan daw yung makina kasi may issue na daw sa piston ring. Nung tinanong ko kung sinagot ba ng seller lahat ng naging gastos, ang sabi niya sa akin, hati daw sila. Pero umabot na rin daw sa 600 yung pagkakabili niya. O diba, parang napamahal pa siya. O ayan ha, nakita nyo na, hindi po kami ang nagdidikta sa buyer, sila po ang nagde-decide. Tinatanong lang nila kami kung ano ba yung mga na-discover namin.